Meet my new friend Gavin. Gavin, a native of West Virginia, discovered his love for the Philippines after meeting his Filipino wife and spending time with her family. In addition to becoming fluent in Tagalog, Gavin has also developed a talent for singing Filipino music. He even has a Facebook page where he shares his musical content. Make sure to check him out, link below. During our chat, Gavin spoke about how he learned Tagalog, his experiences in the Philippines, his passion for Filipino music, and so much more. And to top it all off, Gavin even performed a Tagalog song for me live. I hope you guys enjoyed the video. Kamusta, bro? Okay lang pare. Ikaw? Okay lang. Buhay pa. Ako rin. Pogi pa rin. Pogi pa rin, ayun. Pogi pa rin, mahirap pa rin. That's yours. Ikaw yung pogi pa rin, ako yung mahirap pa rin. Hindi. Ganon talaga, oo. Mas pogi ka kumpara sa akin. Hindi kaya. Feeling lang. Humahanga talaga ako sa Tagalog mo. Ang galing mo talaga. Maraming salamat pare. Pero hindi pa. I have a lot to learn. Hindi masyadong maganda yung grammar ko. Okay lang. Sa tiyang kung magaling ka talaga. Kahit sa pagbikas, kahit sa grammar. Kasi alam mo, mahirap talaga magtagalog. At bihira yung mga foreigner na marunong magtagalog. Unti lang yung tao na marunong magtagalog taga ibang bansa. Anong bansa mo? Amerikano ka, di ba? Amerikano lang. Purong Amerikano talaga. Purong Amerikano. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. Kung wala kang kausap dyan sa West Virginia, paano ka natutong magtagalog? Matuto ako kasi yung biyanan ko. Turuan siya akin magtagalog. Tsaka kunting Bisaya salita, marunong ako. Maintindihan ko ng Bisaya pero mahirap magsalita yon. Mas mahirap magbisaya kaysa sa Tagalog? Para sa grammar hindi, pero para sa magbikas mahirap talaga. Maraming nagsasabi sa akin na kagaya ng Bisaya yung accent ko sa Tagalog kahit hindi ako marunong magbisaya. I've actually had people tell me before that the way that I form sentences in Tagalog is like how the Bisaya speakers form sentences in Tagalog. Natuto ka lang magtagalog para sa kanya, para sa asawa mo. Bisaya siya. Ang pangunang dahilan matuto ako ng Tagalog ay kasi gusto ko tumira dyan sa Pilipinas. Kailangan ko maintindi sa mga balita, sa mga pelikula, sa mga awit. Ganon, di ba? Hindi naman kailangan. Maraming foreigner na nakatira sa Pilipinas. Kung gusto mo talaga makakonect sa mga Pilipino, mas maganda yon sa Tagalog kaysa sa English, diba? It forms a closer connection. Gano'n ka na katagal nagtatagalog? 2022 siguro. Noon, hindi ko marunong magtagalog. Marunong kong konting mga Bisaya salita kasi magsalitan yung pamilya niya ako nasawa dito. Bisaya lang. 2 taon, 3 taon na nagtatagalog? A little more than 2 taon na. Pero magaling ka na kasi saglit lang yon, hindi yon matagal. Salamat. Medyo matamad yung paraan ko para matuto ng Tagalog. Manunood ako ng mga pelikula, nakikinig ako ng mga awit, magbabasa ako, pero yun lang talaga. Noon nagsasalita ako araw-araw. I really have no one to speak Tagalog to now because I'm working in a different location away from my father-in-law. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Oo, noon Desyembre. Pumunta ako doon sa Pilipinas kasama yung asawa ko at saka buong pamilya niya. Malaki ba yung pamilya niya? Medyo malaki. 2 mga kapatid niya saka mga pamangkin niya. Yun ba yung pinakaunang biyahe mo sa Pilipinas? First time? Pangunang biyahe ko. Gano'n kayo katagal doon sa Pilipinas? 1 buwan lang. Medyo matagal yun. Medyo matagal pero it's not enough. You know that from being there. It doesn't matter how long you stay there. It doesn't feel like it's enough. Oo nga. Tama talaga yun. Saka saan yung pamilya ng asawa mo? Davao City, Mindanao.
Tagum City talaga, yung sub-city ng Davao. Maganda ba doon sa Davao? Hindi pa ako nakapunta doon. Sobrang maganda at sobrang ligtas. Davao City ay pinakaligtas lugar doon sa Pilipinas. Maraming magandang beach daw sa Davao. Oh, marami. Kasi malapit lang yun sa dagat, di ba? Right on the coast. Si Kulas, becoming Filipino, nakatira siya doon, di ba? Pero hindi ko nakilala niya. Gusto ko pero hindi. Nakapunta ka na ba sa ibang lugar sa Pilipinas o sa Davao lang? Napunta kami sa Palawan at saka Cebu City. Anong ginawa niyo sa Cebu? Kasi nakapunta din ako doon. Pumunta kami sa Daan Bantayan kasi yung asawa ko meron maraming pamilya doon. Sa tingin ko maraming magawa doon sa Cebu. Tumaas kami sa bundok, sa labas ng city. Maraming makita. Gusto ko talaga. Pero isang araw lang kami sa Cebu. Sayang talaga. Ay, nako. That's not enough time. Tapos dumiretso lang kami sa Bohol. Hindi ko nakapunta doon. Maganda talaga. Marami din makita. Alam mo, sa Pilipinas, kahit maliit na bansa talaga yon, maraming makita, maraming magawa. Hindi nauubos yung mga magawa. You'll never get bored. It's more fun in the Philippines. Sa tingin mo, mas masaya sa Pilipinas kaysa sa US? Sobra, mas masaya ako doon sa Pilipinas. The first time I went to the Philippines, that was really the first time that I felt like myself. Like, the more that I learn Tagalog and the more that I connect with the culture, the more that I learn about myself as well. I made some friends there in 1 month. I mean, I built a stronger connection with them than I have with people here in the US that I've known for 10 years. That's just the biggest thing, like the people. Pero bakit ganun? Bakit mas madaling makakaibigan sa Pilipinas? Mas friendly, mas open ba yung tao o may iba pang dahilan kung bakit ganun? Yung mga Pinoy ay para sa akin pinakamabait mga tao sa buong mundo. No matter how you are, they will accept you and they'll make you feel welcome. And that's something that here in the US, we're not like that. I know siguro pareho doon sa Canada. Dito sa Canada at sa US, sa tingin ko, mas independent tayo, di ba? Sa Pilipinas, mas community-minded, parang collectivist talaga yung kultura nila doon. Oh, ganun. Pag may $5 million ka na, lilipat ka agad sa Pilipinas bukas. Batik. Ngayon. Ngayon na. Tsaka yung asawa mo, gusto din niyang bumalik sa Pilipinas. Oo. Pero as long as may pera, may stable na buhay. Kaya may Pilipino saan-saan sa mundo, 'di ba? Kasi sinasuporta talaga nila yung pamilya nila sa Pilipinas. Nagtatrabaho sila sa US o sa Canada, masipag talaga. Sobrang sipag nila. Yung biyanan ko, magtatrabaho niya at sumuporta kami, pamilya doon sa Pilipinas hanggang ngayon. Noon sa dating trabaho ko, maraming Pilipino talaga yung katrabaho ko. Kinakuusap ko sila palagi. Minsan natatapos ako sa trabaho. Tapos na, pauwi na. Sila nagsisimula na naman ng iba pang trabaho. Parang never natatapos yung shifts nila. Kasi may trabaho dito, tapos meron pakatapos. Pakatapos yun. Grabe talaga ang sipag. Nakikita ang mga ibang trabaho. Hindi pa sapat yung 2 trabaho. Gusto nila 3 trabaho. Ay nako. Paano mo nakilala yung asawa mo? Nakikilala ako yung asawa dito sa West Virginia noon 2020. She was already here for 6 years at that point. Nakasal kayo sa US? Oo, dito. Dito sa US, dito sa West Virginia. Ano sa palagay niya ng US? Gusto ba niya yung buhay sa West Virginia? Gusto niya yun, pero minsan sabi niya boring. Sabi mo na ng difference sa US tsaka sa Pilipinas, yung pagkain. Anong paborito mong pagkain na Filipino? Chicken adobo at balut. Gusto mo talaga yung balut? Pwede bang bumili ng balut sa West Virginia? Pwede, pero hindi masarap, hindi presko. Natikman ko na yun, pero ayoko naman yung balot. Okay lang. At least you try. Hindi lang paborito. Oo nga. 3 weeks ako sa Pilipinas noong May. 2 beses ako natikman yung balot. 2 beses para sa akin. Pero kailangan ko 2 o 3 bote ng Red Horse para lakas ng loob. Mahilig ka ba sa Red Horse? Gusto mo ba? Gustong gusto.
Gusto ko talaga, tsaka yung San Miguel. Ayoko yun talaga. Red Horse lang. Sa buong biyahe ko, Red Horse lang. Noon pumunta ka sa Pilipinas, gumawa ka ba ng content or parang biyahe lang? Nagsimula ko siguro 5 buwan nakaraan. I'm not quite sure how to do it. I'm still shy, if that makes any sense. Parang nahihiya ka sa camera, ganun? Yun. Oh, parang normal yun. Ako din, kahit 2 years na ako gumagawa ng content, nahihiya din ako minsan. Pero anong klaseng content mo? Right now, I'm trying different things out, but mostly kumanta ng mga Pilipino awit. Marunong kang kumanta sa Tagalog. Oo. Ayos talaga yon. Ikaw talaga yung sikat sa mga party na Filipino, di ba? Lalo na pag may karaoke. Alam mo, pag nasa party ako na Filipino, sinasabi nila sa akin, "Oy, Jared, kanta ka na, kanta ka na." Sabi ko, ay, ayoko naman, nahihiya na ako. Pula na yung mukha ko, hindi ako marunong. Anong paborito mong awit na Filipino? Siguro Ulan by QC. Lagi na lang umuulan. Sa tingin ko narinig ko na yon. I think you have to. That's like Classic pa yun? oh, classic yun. Nag-karaoke ka ba doon sa Pinas? Oh, everywhere. Kahit saan. Kasi meron sinabi sa akin na sa Pilipinas, pag may karaoke, mas marami yung song sa English kaysa sa Tagalog. Tama ba yun? Ang mga Pinoy gusto nila kumanta ng mga English songs para mag-show off their voices. Because really, they're the best singers like in the whole world. Oo nga, ang galing talaga nila. Kaya nakakahiya sa akin, ayoko naman kumanta kasi hindi ako kagaling kagaya nila. 5 months ka na gumagawa ng content, mga kanta sa Tagalog, mga awit. Paano ka nagsimula? Parehas sa kailan nagsimula yung matuto ng Tagalog. It was around that same time. Honestly, learning Pusong Bato, that was the first time that I became really interested in learning Tagalog was because of that song. Yung katrabaho ko, he challenged me to learn that song. He thought I wasn't going to be able to sing it. So I learned that song, and then just from there, it was like an addiction. Just I wanted to learn more and more and more. Natutunan mo yon, yung kanta na yon, bago kang nagsimula matutong magtagalog. Ayos talaga yun kasi sa tingin ko mahirap yon. Kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng mga salita na sinasabi mo, mas mahirap yon, di ba? I had my father-in-law here, like he's sitting next to me. I'm just singing next to him very badly in the beginning, and he's just correcting me like, no, you don't say it like that, like this. It just kind of developed from there. And that actually, I think, helped me when it came to learning the language and being able to pronounce it. May teacher ka, sariling mong teacher. Aking sariling guro. Dati, marunong ka bang kumanta sa English or nagsimula ka talaga sa Tagalog? Siyempre, English. Kumanta ako mga English songs, pero I wasn't really as interested before. Mas masaya sa Tagalog? Oh, mas masaya ako mag-Tagalog kaysa mag-English. Kaya yung content mo parang covers ng mga awit sa Tagalog, yun ba? Oo, mga covers. Dapat kumanta ka dito. Gusto kong marinig yung boses mo. Ngayon, gusto ko kumanta Minamahal Kita by Freddie Aguilar. I want to dedicate this to my wife's late Ninong. He just passed away recently, and Freddie Aguilar was his favorite artist. I want to do this song for him. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo malapit man, ang pag-ibig ko'y iyong lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok niya rin dibdib. Kahit na ano mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog at lilitaw ang buwan at araw. Patuloy bang lalakad ang panahon?
panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging lalamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap, yakap mo ng sarap, ang iyong mga matang nangungusap. Pag ikaw ay kapiling, nalilimurang sarili, sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog ang lilitaw, ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago, patuloy pang lalakad ang panahon. Minamahal, minamahal kita. Abbreviated version. Ay naku, galing-galing. Halata naman na galing sa puso yon. Halata naman. Ang galing-galing mo talaga, nakakainggit. Alam mo, 10 years na ako nagtatagalog. At hanggang ngayon, kahit ngayon, hindi ako marunong kumanta. So ikaw talaga, Salamat pare. Maraming salamat. humahanga na ako ng mas marami suyo. Mas marami pa. Lalo na kasi nagsimula ka sa tugtog. Nagsimula ka sa mga songs bago kang marunong magtagalog. Medyo baliktad yun eh. Kumakanta ka ba rin sa Bisaya o Tagalog lang? Tagalog lang. Medyo mahirap magbikasin yung Bisaya. Even singing, it's very hard to pronounce for me. Especially with my West Virginia accent. Mahirap ba sa'yo matutong magtagalog noon? Medyo mahirap. Anong pinakamahirap sa tingin mo sa Tagalog? Sa grammar, sa mga conjugations. Yung verbs, ganun. Tsaka maraming mga salita walang translation sa English, di ba? Tama. Maraming ganun. Anong halimbawa, anong example ng salita na meron sa Tagalog pero wala sa English? Grabe. I think that's one of the number one ones. I think I've heard other people who've been on here say the same thing. Like, I asked my father-in-law earlier, sabi ko, Pa, anong English ni grabe? Sabi niya, hindi ko alam. Parang wala. Parang, oh, that's crazy, o, I can't believe it, parang ganun. Pero, pag sabi mo, grabe ka, o grabe siya, o grabe si kuya, yun yung mas mahirap maka-translate, diba? Kasi anong ibig sabihin yun? Na crazy ka? That you're crazy? Hindi. Baliw. Baliw. Buwang. Pero gusto ko talaga yung kanta mo. Anong kanta yun? Minamahal kita? Minamahal kita. Freddie Aguilar. Ayos talaga yun. Anong Facebook mo para sa content? Kanong, space, Upaw, space vlogs. Upaw is the Bisaya for kalbo because walang buo. Gets ko na. Kaya pala. O-P-A-W. Opaw, ibig sabihin kalbo. Kanong ba? Yung pinakaunang salita? Kanong, like Amerikanong, but just kanong. Amerikanong kalbo. Amerikanong kalbo yun. Kailan yung susunod na biyahe niyo sa Pilipinas? Siguro 2 years from now. So, December 2026. Ayos talaga yun. Nakaka-excite yun. I can't wait. I want to go now. Halata naman na may passion ka para sa Pilipinas. Gusto mo talaga yung Pilipinas. Gusto mong tumira doon, sabi mo. Anong paborito mong bagay sa kulturang Pilipino? Anong gusto mo talaga sa kanila? The neighborliness. Kahit saan pupunta ka sa Pilipinas, you will notice walang estranghero. You know, you walk down the street, hey, uy pare, halika dito, inom or kain. Nothing like that here. Kasi nangyari din yun sa akin. Parang umiikot lang kami sa isang barangay sa Maynila. Meron na sumigaw sa akin, Oy,
"Do you want a shot?" Sabi ko, "Huh? Sino yun?" Hindi ko siya kakilala. Pero siyempre, gusto ko ng shot, di ba? Kasi libre. Oh, basta libre. That's why I think most foreigners really like the Philippines. The Philippines is just, it's so close to my heart. Like I can't say it enough. Like I try not to get emotional when I talk about the Philippines, but sometimes it's hard. I get so happy.